Tuloy ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis at dahil dyan gustong ipagbawal ng Department of Health ang pagsiswimming sa baha. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Nanghihina pa si Alfred Kalubakib na nakakonfine ngayon sa San Lazaro Hospital sa Maynila matapos magpositibo sa leptospirosis. Maigi-igi na raw ang kanyang pakiramdam kung ikukumpara sa sakit ng tiyan na naranasan niya nung Huwebes. Yung una po, sumakit po yung tiyan ko. Tapos after po nung kinagabihan po is nilagnat na po ako. 10/10 po talaga yung sakit. Namimilipit po talaga ako. Kinutuban siya na meron siyang leptospirosis dahil nababad siya sa baha noong kasagsagan ng super bagyong Karina at Habagat. Sa baha po ako siguro hanggang mga hapon po eh. Siguro mga 1, 2, ganun. Tapos nagbanlaw po ako gabi na. Nanilaw na rin ang kanyang mga mata, kaya nagdesisyon ng magpadala sa ospital. Sa datos ng San Lazaro Hospital, 94 leptospirosis cases na ang naitala sa ospital hanggang ngayong araw. 7 dyan ang nasawi. Prioridad daw ng ospital na ma-accommodate ang mga pasyente ng leptospirosis. Kaya nagagamit na rin nila ang kamang nakalaan para sa ibang sakit. Are we seeing downward trend, sir? Supposedly, tingin namin pababa na po siya. Sa ospital ng Maynila, 37 cases ang naitala matapos ang bagyo. Sa Quezon City naman, 175 na ang kaso ng leptospirosis mula noong Enero hanggang noong Biyernes. Karamihan daw nangyari nung kasagsagan din ng bagyo. 4 na pasyente ang namatay sa sakit. Sa buong bansa, halos 1,500 ang naitalang kaso. Hindi pa kasama riyan ang mga kasong pagkatapos ng super bagyo. 162 naman ang nasawi. Pagtitiyak ng DOH, kaya pa ng mga ospital sa Metro Manila ang pagtaas ng leptospirosis cases. Sapat din ang supply pangontra sa sakit. Noong July 24, nung pasimula pa lang si Karina, nagpakawala na ng 1 million capsules ang Department of Health sa utos rin ni Pangulong Marcos Jr. This time, kahit meron pang existing supply dun sa ating mga regional offices, meron na rin another 500,000 capsules na awaiting release and approval nilang yon. So naka-standby yan at hindi tayo nauubusan. Irerekomenda na rin ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan na magpasa ng ordinansang mahigpit na magbabawal sa mga residenteng mag-swimming sa baha. Umabot na sa tinatawag na epidemic threshold sa many of the places na nagkaroon ng baha noong Habagat at Karina. So ito yung mga Quezon City, sa Manila, nandun din yung mga sa Region 3, tsaka 4A. Itong lepto kasi, matagal na nating problem na hindi na-address. Ang feeling ko, dapat yung lepto na educate lahat ng tao. Feeling ko, hindi siya communication problem, behavior problem siya. Makikipag-usap daw si Herbosa kay DepEd Secretary Sonny Angara para turuan ang publiko sa tamang paghuhugas sakaling hindi maiwasang lumusong sa baha. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.